Kaya konting bilis sa pagkilos at baka maabutan pa kayo ng traffic sa daan. Gising-gising na. O di kaya yung mga dagsa ng mga tao sa MRT, LRT at mga bus. Ako, makikipagsiksikan na naman tayo this morning. Get ready. Make sure your deodorant won't let you down. Hindi pa naman masarap ang feeling na bagong ligo ka. Ayan, todo postura para sa office. Siyempre, tapos siksikan na parang sardinas ang drama sa loob ng tren. Naku, sanay ako dyan dati. Dyan ako lumaki. Buti na lang, sana kung may chikot ang lahat, diba? At dream pa rin yan ng isang ordinaryong Pinoy. Pero sa mga sinuwerte naman dyan at can afford ang wheels, aba, ingat-ingat naman po at kulang sa daan para hindi kayo mabangga. At huwag na lang magdala ng mga baril sa sasakyan para siguradong, di ba? Kahit mainit ang ulo nyo, okay Anyway, gun ban naman ngayon. So, hindi kayo talaga pwede hindi talaga pwede. Kahit meron kayo dati, di ba? Kaya this morning, safety driving ang aming ibibida. Mapakotse man o motorsiklo, ang dala nyo, uy, mahalaga yan ha. Dapat marunong at ginagawa nyo ang tinatawag na defensive driving. Yan, nakikita nyo po sa mga screen ninyo, mga taong nagde-defensive driving. At kung paano tayo makinig sa aksidente, naku, mahalaga impormasyon ni hatid po sa ating mamaya ni Drew. Yung mga road rage, yung mga init ng ulo, medyo bawas-bawasan muna, konting tiis at konting pasensya pagdating Gutom sa, lang yan. sa daan, diba? Yung pagka-bad trip nyo sa opisina o kung saan man, huwag dalhin sa kalsada. Pero bagong lahat mga kapuso, mga balita muna ang aming ihahatid. Ito na, Eleksyon 2010. Wala na pong sibat na harang sa kandidatura ni dating Pangulong Joseph Estrada matapos pumayag ng COMELEC 2nd Division sa kanyang pagpalaot muli sa pampanguluhang eleksyon sa darating na Mayo. Ang tatlong disqualification cases na inihain laban kay ERAP, ibinasura lahat ng komisyon. Hayaan na lang daw ang mga botante na magdesisyon sa kahihinatnan ng pagtakbo ng dating Pangulo. Ang desisyon ng COMELEC nagdulot ng mas malaking kumpiyansa para kay ERAP at hindi nga raw siya aatras sa laban. Naniniwala pa rin daw siyang mananalo sa eleksyon kahit na sina Senador Noynoy Aquino at Manny Villar ang nakakaungos sa kanya pagdating sa mga popularity survey. Pero ang desisyon pabor kay ERAP pwede pa umanong iapela sa COMELEC en banc. Hindi rin malayong humaba pa ang usapin kapag iniakyat ito sa Korte Suprema. Destiny. Ang favorite ko dyan yata yung complaint sa kanya nung babaeng Estrada. Na sinasabi na makakagulo siya dahil pareho sila na apelido. Ang gusto ko naman dyan yung reaction ni Pamatong kahapon. At ikaw naman, anong naging paborito mo dun sa... Magnanakaw. Pag sila yung magnanakaw, dapat meron kang hawak na ninakaw. Di ngayon, di kulong siya. Sa mong Pwede araw. ka maslander, ano? Sanay na naman si Atty. Pamatong sa ganun eh. O, nagpapali na siya sa pinto dati. Diba, marami Kung siya, ano-ano yung pa. spike nga eh. Yun. Marami Nagbayad ba siya sinadamay doon? yun. Wala rin siyang pagsisisi doon. Oo, nakulong din siya doon. Nagsunog Pero ng kung sa mga konstitusyon. nasira ang gulong, dapat nagbayad siya doon pa isa-isa. Dapat, ano yun eh. Diba? Tingnan natin, pero Busan. alam mo, itong isyong ito, ewan ko parang umiwas ang COMELEC eh. Diba? Parang, sige, bahala ng tao. Hindi ko alam kung bakit, pero kung sabi nga ni dating COMELEC Chairman Christian Monsod, kung pinag-aralan lang at hiningi yung mga naging debate nung araw sa Constitutional Commission, malinaw daw na hindi na rin pwede si ERAP. Ang sinasabi nilang argument nila. Kasi yun yung problema sa law din eh. At saka okay din yun sa mga taong kunwari yung rights nila natatapakan. Open to interpretation siya nakalagay. Hindi pwede ang presidente ng re-electionist, di ba? Pero interpretation nila doon ay yung nakaupo, natatakbo ulit. Pero kung pwedeng maging... Kung may pahinga. May Kung gap pwede si in FBI, between. pwede ulit siya tumakbo, di ba? So parang depends on the... Pero yung hindi pinapaliwanag natapos na yung nga posisyon niya. ni Christian Monsod na doon sa debate nila sa Constitutional Commission, ba't naroon yung provision na yun, yung the President, kahit na sinong nahalal na Basta Pangulo. naging presidente. Ito nga yung interpretasyon, kaya natapos ba yung termino o hindi? Siya ba yung sitting president o hindi? Sabi ni Christian Monsod, Basta. bawal. Bawal nga eh. Bawal. Bawal. Pero hindi ko nataas yung termino ko eh. Bawal nga eh. Sabi ni Christian Pero kasi Monsod. masabing 4 years. Yung kumbaga, kapag naka 4 years and above ka, ayan talagang hindi na pwede. Pero meron silang parang provision na kung below 4 years, pwede na naman ulit. Hindi Pero natapos sabi ni yung Christian termino Monsod, niya. bawal. Bawal pa rin. Wait, so, kaya nga may apela pa, pwede pang umabot sa Supreme Court. And Supreme Court yung final say. Yun naman talaga ang role ng Supreme Court. Yung nauna Inamin naman talaga. decision ng Supreme Court, talaga naman kailangan ibasura yun dahil hindi pa naman nagfa-file ng COC, si ERAP, para nauna yung yung petition for disqualification. Sabi ng Supreme Court,
sino actionan ko? Hindi naman kandidato si Erap nun. Ngayong kandidato na siya, ngayon kayo mag-file. Diba? But in any case, pwede bang amendahan ng konstitusyon regarding this? Or not amendahan, but add to it. Add some facts na kung hindi ka natapos, kasi ako matapos ka o hindi na talaga. Nasa Linawin record lang. eh. Nasa Linawin. record na eh. Kailangan ulit Bawal ng constitution. Oo, Amended, kailangan amendahan diba? nun. Oh, pero Dapat sabi ng simple mga lang eh. komisyonado Pag ng sabing CONCOM, bawal eh. Ang mga Okay. Pinoy kasi kung makakahanap ng butas din yun. minsan, Of ay baka pwedeng ganito eh. Mahintay sa abogado, diba? may So, of course. technical yan eh. Diba? Bawal nga eh, sabi ni Christian Monson. Okay, kung si Erap gona sa election 2010 na ba, may go signal na rin ang Comelec 2nd Division para sa kandidatura ni Pangulo Arroyo para sa pagkakongresista sa Pampanga. Ibinasura ng Komisyon ng Disqualification Case laban sa Pangulo na inihain din ni Atty. Ellie Pamatong. Wala umanong batas na nagbabawal sa Pangulo na tumakbo sa mababang posisyon. Pero gaya ng kaso ni Erap, pwede ring iapila ang nasabing pagpabor sa kandidatura ni Pangulo Arroyo, mapa Comelec and Bachman o Korte Suprema. Ito pwede Hindi naman. bawal yan. Kasi Ayan, mababang pwede. posisyon. Yes. Kung si Pangulong Estrada tumakbo sa Vice President, Pwede. pwede. Yun ang sinasabi ni dating Comelec Chairman at member ng CONCOM, Christian Monson. Pero hindi pwede. I want to be king again. Kaya hindi siya papayag na VP lang siya, di ba? At samantala, maghahain ng petisyon para sa agarang paglaya ng kampo ni Ellie Pamatong. Attorney Ellie Pamatong, kasi lokay nakapiit sa Manila City Jail si Pamatong matapos siyang ipaaresto ng mga Comelec Commissioner. Sa promulgation kahapon ng Comelec, tahasang tinawag ni Pamatong ang mga Commissioner na magnanakaw at dapat daw pagbabarilin. Bagay naman ito ikinagalit ng Comelec Commissioners. Kaya naman pinakontempt nila si Pamatong. 10 araw makukulong si Pamatong at pagmumultahan ng 200 piso. 200 lang? Pinag-aaralan na ng Comelec 2nd Division. O, 200,000 ba? 200 lang talaga? 200 piso. 200 piso? Okay, Comelec 2nd Division pila. ang pagsasampa ng kasong perpetual disqualification at disbarment laban kay Pamato. Dapat dumumpa. Kaya na niya yan. Wala apila yun, wala apila. walang apila. 10 araw, 10 days. 200 piso. Ganun kalupit. Oo. Yung kulong ang matindi talaga. Tignan natin dahil talagang kung hindi naman ang action ng Comelec, sabi nga ni Comelec Commissioner na homophobic na si Ferrer, mababastos ang Comelec. Oo. Siya na gano'n ng ladlad, nagbasura si Commissioner Ferrer. Samantala, dadalhin na mamaya po sa Malacanang ang labi ni Press Secretary Serge Remonde. Doon na po ibuburo lang kalihim na karaktang parangalan si Remonde ng posthumous presidential citation. Kagabi sinagawa ang huling burol ng Press Secretary sa Heritage Park sa Taguig Park. At Taguig City, dumagsa malapit na kaanak at kaibigan mula sa media, gobyerno at simbahan. Imbis na lungkot ang mangibabaw, sama-sama nilang sinariwa ang mga magandang ala ni Remonde. Dumalaw muli si Pangulo Arroyo kasamang pamilya. Ang may bahay naman ni Remonde na si Marit, nagpakita muli ng katatagan. Muli siya nagpasalamat sa mga kaibigan at nakatrabaho ni Remonde sa pag-aalaga sa kanyang kabiyak. Ayan. At nung nagsalita siya, kasi maano yung diction, ni Secretary Remonde, tubong Bisaya yan, doon nauwi yung tawanan talaga kay Secretary Remonde. Yan. At sinasabi nitong asawa ni Secretary Serge Remonde, nag-umpisa daw talaga kasi nagkaroon ng problem of credibility itong si Secretary Remonde. Nag-umpisa nung hindi niya papapaniwala yung tao dun sa 1 million peso dinner sa Amerika. After daw nun, parang feeling niya, nakita niya lagi na daw malungkot sa Secretary Remonde. Kasi ang nangyari dami nang tumitira sa kanya, wala na daw naniniwala sa kanya. Nung nag-press siya, kasi wala yata siya nung dinner. Nung nag-press conference siya, talagang parang hindi niya alam eh. So, sabi niya napaka-imposible naman mag-dinner ng ganyan-ganyan. Biglang may umako, di ba? Na congressman na totoo nga yung dinner, parang dun medyo, ano ba gagawin mo, di ba? Oo. Pinagtatanggol mo ang Kanino babalik Pangulo, yun? Di ba bigla, siya yun? totoo Totoo pala pala. yung balita. Simula nung parang, nasa Facebook naman niya, feeling niya parang may failure siya sa kanyang trabaho dahil hindi nga naiangat yung popularidad ng Pangulo Arroyo. Pero, hindi naman, pag malungkot tayo, masaya din naman siya minsan, no? Talagang pagkakita yung mga kaibigan niya, ganyan. Pero, siyempre, may mga point sa buhay natin na medyo, naku, parang sa trabaho natin naku,
ano ba nangyari doon? Lalo na sa trabaho parang niya, diba? Nasuntok ka trabaho no? niya. Left and right, parang nasuntok ka ng ganun. Tsaka hindi naman sa kanya kasi nakasalala yung kasikatan ng Pangulo eh. Di ba nasa ginagawa ng Pangulo? Pero ganun siya kaano kasi sa Seryoso sa trabaho sa trabaho niya. At para sa pinahuling balita sa burol ni Press Secretary Sergio Ramonde, nakatutok live sa Heritage Park sa Taguig ang ating kasamang si Ian Cruz. Ian. Igan sa ikalawang gabi nga ng burol ng pumanaw na Press Secretary na si Sergio Ramonde ay marami pa rin nga mga kaanak, kaibigan at kasama sa hanap buhay ang nagtungo dito sa Heritage Park. Dito yan sa Taguig City. May mga kagawa din ng media ang namataan nating dumalaw. Nandito rin kanina si Associate Justice Renato Corona ng Korte Suprema. Dumating din sina Richard Gordon at Bayani Fernando na kasama pa ang misis nito na si Mayor Marides Fernando ng Marikina. Ang misis naman ni Ramonde na si Marit ay nagpakita pa rin